Lumapit ako sa kanya pero lumayo ito na akala mo'y natatakot na baka siya'y aking silahin. Nasaan ka na lang? Ano kang kinakatakot mo? Alay, siya kung ayaw mo makipag-usap ay bahala ka. Nagbalik ako sa pagkakahiga at pilit na pinikit ang aking mga mata pero hindi ako tumigil na makiramdam sa kanya. Ilang segundo pa ay nabalot na naman ang katahimikan ng gulod na iyon at ang biglang maramdaman ko ang pagpupo niya sa aking tabi habang pahikbing nagsalita. Baka pwedeng maupo lang dito ng saglit. Ayaw ko munang umuwi ng bahay. Baka saktan lang ulit ako ni nanay. Binulat ko ang aking mga mata at tumingin sa batang katabi ko. Nakayuko na ito at pilit na pinipigilang umiyak. Siya si Rico. At sa gulod na ito ay naging saksi ang aming pagkakaibigan hanggang sa nauwi sa pag-iibigan. Bukas sa bahay ni Kain po. Sabi niya magbibigay daw siya ng libreng sorbetes de leche sa mga batang pupunta doon at tutulong sa kanya na maglinis ng mga ibot ng kalapati niya. Bungad ko kay Rico nang magtungo ako sa kanilang mumunting bahay na nasa kabilang purok namin. Naabutan ko itong nagpupunas ng kanyang braso sa kanilang kusina. Lumapit ako dito upang tignang mabuti kung ano ang kanyang pinupunasan. Nang makita kong puro galos ang kanyang kaliwang braso ay hindi na ako nagtanong pa. Alam kong kagagawa nito ng kanyang ina, ng kanyang baliw na ina. Hindi ako pwedeng lumabas eh. Walang magbabantay kay nanay. Ikaw na lang. Dalhan mo na lang ako dito kahit na isang mamon na may sorbetes. Sagot nito habang patuloy na nililinisan ang mga galos na mula sa pagkakakalmot ng matulis na kuko ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang ako at saka nagpaalam sa kanya. Alam kong kahit na anong pilit kong tawagin siya ay hindi na ito sasama. Ilala ko na ito sa 3 taon naming pagkakaibigan ay alam kong mas papahalagahan ito ang gawaing pagbabantay sa kanyang ina kaysa lumakwat siya tulad ng mga normal na kabataang katulad ko. Ang ina ni Rico na si Aling Meding ay nabaliw noong mag-4 na taon pa lamang si Rico. Ang kanyang ama naman ay nagbubukid habang siya ay nakalakihan ng nagbabantay ang kanyang inang nabaliw. Ayon sa kanyang ama, ay dumaan sa matinding depresyon ng ina ni Rico noong makunan ito sa nooy sana'y bunsong kapatid ni Rico. Masyado itong dinibdib ng kanyang ina at hindi na napigilan na panawan na siya ng katinuan. Wala naman silang sapat na pera para maidala sa mental hospital ang kanyang ina dahil nakikisaka lamang ang ama niya sa bukid na pagmamay-ari ng mayor ng aming lugar. Hindi na nga sila makilala ng kanilang ina. Madalas kapag naguguluhan ito sa mga nakikita sa paligid, ay nagwawala ito. Minsan ay hinabol pa nito ng kutsilyo si Rico nang tangkang papatayin na kung di lamang ito inawat ng kapitbahay. Ilang araw na hinali sa gilid ng kama ang kanyang ina dahil sa takot na makagawa pa ito ng masama. Hanggang sa naging tulala na lamang ito ng madalas at hindi na nagsasalita pa. Pero kapag sinusumpong ito ay nagwawala at halos wala nang matirang babasaging gamit sa kanilang bahay dahil kahit na anong mahawakan nito ay agad niyang ibabato sa kung sino man ang makita niyang nakapaligid sa kanya. Awang-awa nga ako kay Rico dahil madalas ay siya ang napagbubuntunan ng galit ng kanyang ina sa hindi malamang kadahilanan. Ang kanyang ina ay natatakot ito ng sobra at tumatakbo patungo sa aming bahay. Agad naman itong aasikasuhin ng aking mga magulang na alam ang kanyang sitwasyon at dito na sa amin papatulugin. At kinabukasan ay hihingi ng dispensa ang kanyang ama at ito'y kanyang susunduin na. Sa pagdaan ng panahon ay halos masanay na lamang si Rico sa kanyang kapalaran. Pero ako, habang tumatagal papadudot, ay nasasaktan ako sa nakikita kong kalagayan niya. Na alam naming pareho na hindi niya ito malulusutan kailanman. Congrats best friend ha! Mantakin mo first honor ka. Araw ng pagkatapos namin noon sa elementarya at hindi masidla ng aking kasiyahan nang makita kong umakyat sa entablado si Rico upang magbigay ng kanyang valedictory speech.
first honor nga ito sa aming batch at walang dudang para sa kanya talaga yon dahil matalino ito, talagang tutok sa pag-aaral. Kahit na miserable ang kanyang buhay sa loob ng kanilang tahanan, ay hindi ito naging hadlang upang makapag-aral siya ng mabuti. Congrats din sa'yo. Naku, muntik-muntik ka nang maging repeater kung hindi lang dahil binigyan ng papang mo ng kopra ang guro mo sa Civica. Birong totoo ni Rico sa akin. Tumawa pa ito at ako naman ay medyo nainis, pero alam ko namang totoo yon. Hindi tulad ni Rico ay nagkasanda sabit-sabit sa impyerno ang grado ko noon. Pasang-awa ako madalas at kung ano-ano na lamang ang ibinibigay ng aking mga magulang sa aking mga nagiging guro para lang pumasa ako. Andiyan pa nga naglinis ng 2 buwan sa aming classroom ang aking ina nang malaman niyang nanganganib akong bumagsak sa isang subject namin. Hindi naman ako bobo. Pero mas madalas kasi na nasa kalye ako at naglalaro kaysa nag-aaral. Sinusulit ko lang naman ang kabataan ko, masama ba yun? Hindi ka na nagsalita dyan. Napikong ka na naman ata. Halika na nga at nila. Mas mahirap pa ako kay Tanying. Sa tingin mo talaga, may pera pa kaming paghanda. Tara na sa gulod, Rico. Sige na, 1 linggo na tayo hindi nagkikita. Nagtatampo kong sabi sa kanya nang sunduin ko ito sa bahay ng maestro niyang si Ma'am Santos. Naabutan ko itong pinapakintabang sahig gamit ang mainit na patak ng kandila. Matapos kasi ng aming graduation ay hindi ko na ito nakakasama. Sabi ko pa naman sa kanya na pagkatapos ng aming pag-aaral sa elementarya ay mas may oras na kami dapat sa paglalaro. Pero hindi iyon nangyari dahil agad ay naglinis na ito sa bahay ni Ma'am Santos. Kaya naman nagtatampo na ako sa kanya pero kailangan ko siyang intindihin dahil sa may utang itong kailangang bayaran. Hindi ako pwede wing eh. Maglalaba pa ako ng basahan mamaya pagkatapos ko dito. Pero pangako ko sa iyo bukas, pupunta ako sa inyo. Sasamahan kitang maglaba ng damit mo. Nakangiti nitong paumanhin sa akin. Pinunasan nito ang kanyang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. Hindi ko alam kung dahil iyon sa pagod sa paglilinis o dahil sa init na dulot ng panahon at ng kandilang hawak nito. Sumimangot ako at saka sa pilitang tumango. Hindi na nga ako nagpaalam sa kanya para ipakitang nagtatampo ako sa kanyang pagtanggi. Pabulong-bulong pa akong lumabas ng pintuan at alam kong nakasunod pa rin ito ng tingin kung kaya't mas inigihan ko pa ang pagdadabog. Nang makalabas na ako sa bahay na iyon ay kumuha ako ng mga santan sa gilid ng kalsada. Binaon ko iyon upang masipsip ang nektar nito habang nasa gulod ako. Malungkot akong bigla dahil wala akong kasamang papapak nito dahil tanging si Rico lang ang nakakasama kong mamitas nito kapag tutungo kami sa gulod. Dinalian ko na ang paglalakad patungo doon habang hindi pa tumitirik ang pananghaliang araw. Nang makarating ako doon ay agad kong binagsak ang aking katawan sa madamong parte ng gulod na iyon. Ang madalas naming pwesto ni Rico kapag nagtutungo kami doon. Nilapag ko ang mga santan sa aking tagiliran at pagkatapos ay pumikit at umuni ng kundimang Bisaya na matudnila. Tinuro sa akin iyon ni Rico at isa ito sa mga pinaka-paborito kong kundiman. Ilang minuto kong inulit-ulit iyon habang nakapikit at ninanamnamang preskong hangin dumadampi sa aking pisngi. Nang hindi kalauna ay naramdaman ko ang mahinang talskos mula sa aking likuran. Hindi ako nagpatinag sa aking narinig at pinakasampa ang aking pag-uni ng matudnila. Hanggang sa marinig ko na lamang ang pagsabay ng taong iyon sa pag-uni ko at hindi pa umabot ng 2 minuto ay naupo na rin ito sa aking tabi at kumuha ng isang santan sa kanyang gilid. Nang imulat ko ang aking matay, nakita ko ang nakangiting si Rico. At matapos noon ay sabay na kaming humuhuni habang nagpapalipas ng oras sa lugar na aming madalas na pinupuntahan na saksi sa nabuo naming pagkakaibigan. Unang araw sa klase natin ngayon sa high school. Hindi ka ba kinakabahan? Untag ko kay Rico habang naglalakad kami patungong paaralan. Umiling ito at saka ibinaling ang tingin sa akin. Hindi naman. Kasi narad ko na yung binigay na kwaderno ni Ma'am Santos sa atin eh. Sabi niya, karamihan daw dun ay mapag-aaralan ko sa sekundarya. Kaya kailangan kong itago. Ikaw ba?
Gumisi ako sa kanya na parang nakakaloko. Nagtanong ka pa? Malamang oo. Unang araw ngayon sa high school, syempre kabado ko, no? Alam mo namang natatakot ako na baka wala na ako maging kaibigan doon. At saka baka hindi tayo magkaklase. Wala akong kokopyahan, baka bumagsak na naman ako. Inakbayan ako nito para pagaanin ang aking loob bago nagsalita. Ito ka ba? Masyado ka namang negatibo mag-isip eh. Malay mo, magkaklase tayong dalawa. At saka malay mo, madami kang makikilala. Mabait ka naman eh. At madaling pakisamahan. Bakit mo naman kailangan kabahan nang wala kang magiging kaibigan, hindi ba? Tinanggal ko ang pagkakaakbay niya sa akin dahil namibigatan ako sa kanyang braso. Ano ka ba? Bopos kaya ako. Malamang doon ako sa mababang section at ikaw naman, panigurado doon ka sa star section. Huwag mo na nga akong paasahin, Rico. Nauna na akong maglakad upang hindi niya makita ang pag-aalinlangan ko. Hinabol ako nito at sa kanya ako hinarap sa kanya. Ikaw naman kahit naman hindi tayo magkaklase, magkaibigan pa rin tayo. Basta promise ko sa'yo na kahit na hindi tayo magkamag-aral, pupuntahan pa rin kita tuwing recess para sabay tayo kumain ng paborito mong ukoy at chicharon. At kapag lunch, sabay tayong kakain sa gulong ng bahay natin. Basta paunan mo na rin ako ha. Pagbibiro pa nito para lang pagaanin ang aking loob. Sa wakas ay nawala na ang takot ko ng mga oras na iyon dahil sa kanyang mga ipinangako. At nang makapasok na kami sa paaralan ay napagtanto kong tama ang aking hinala. Magkahiwalay ang aming mga klase dahil siya ay napunta sa star section. Habang ako naman ay nasa dulong classroom, ang classroom ng mga estudyanteng kailangan ng matinding pagbabantay sa klase. Uy, ano? Tara na ba? Punta na tayo sa gulod habang hindi pa madilim. Pag-aaya sa akin ni Rico isang hapon matapos ang klase. Nasalubong ako nito habang naglalakad patungo sa CR ng mga babae. Hindi ako pwede. Ikaw na lang. O kaya bukas na lang. Dali-dali akong pumasok sa CR at nang makalabas ako ay andun pa rin ito at nakasandal sa pader. Dali-dali pa rin ako naglakad pataas muli sa aming classroom nang pigilan ako nito. Aba, himala ah. Dati ikaw ang lagi nag-aaya sa gulod. Ngayon naman ikaw naman ang tumatanggi mismo. Hindi na ako nagsalita pa, tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko. Pero agad ako nitong pinigilan. Uy, ano ba? Magsalita ka nga. May problema ka ba? Parang hindi ka naman ganyan dati ah. Dito ay hindi ko na napigilan pa ang mapiyok dahil sa pag-iyak. Kasi naman hindi ako makakasama sa iyo sa gulod kasi kailangan ko mag-aral hanggang alas 5 ng hapon sa klase ko sa math kay Ma'am Husino. Isa kasi ako sa mga bumagsak sa klase niya nung examen 2 linggo daw akong babantayan pagkatapos ng klase. Naiyak-iyak kong kwento sa kanya. Hindi na ito nagsalita at saka niyakap ako. Gusto mo ba hintay na... Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.